Another good day mga ka-agri. Yung araw po ay pakita natin sa inyo yung isang finish work natin. Hindi pa fully finish pero malapit na. Ito po ang pag-fence po natin dito. Mula po dito hanggang doon, palibot sa taas, hanggang doon po sa taas. Nag-fencing po tayo ng hardwire. Kaya sa itong area po ay magiging next na taniman natin na ng kalakatan. Yung last po kasi tinaniman natin dyan sa ilalim ng kubo at goat house natin. Next ay dito na naman sa taas. Pero ito pa yung pinag-iisipan natin kung ituloy ba natin yung pagtatanim ngayong taon. Kasi baka matuloy na rin yung El Nino this October. Maaari po na hindi po magiging advantageous kasi pwedeng pag nataniman natin ito after 2 months po wala nang ulan or 3 months, medyo masaklap po yun, medyo hindi po maging maganda po yun sa ating lakatan. So we will see kung ano ba yung magiging natin last plan natin yan dito. Pero ililibot ko lang po kayo kasi 5 rolyo po ng hagwire ginamit natin mula po dyan sa naging entrance. Dito lang po ito yung ating perimeter na makikita po nito. Ito po siya. Yan po. At yung first na roll natin ay umabot lang po hanggang dito sa puno ng avocado. So yung second roll nag-start po dito hanggang lang dyan. Ano ba yan? Yan po, naka-fencing yan. So kung makapasok yung dito mga camping, pag nagawa na yung mga gate, hindi na sila basta-basta makakalabas dito or hindi na rin makakapasok. Yan po, naka-fencing yun na. At ito po, mayroon tayong gate dito na maliit. Ito yung pangalawang roll. Hanggang dito lang. Yan po, at saka may gate tayo dito. Pwedeng lumabas, pasok yung kambing. Hindi na nila basta-basta ito sira kasi bagong lagay, bago yung mga poste. So mula po dito hanggang dyan naman yung pangatlong roll. Pakita natin sa inyo na po, tingnan nyo, dami ng nakaharang na mga dito, mga alocasia, gabi at saka kung ano pa. Doon yung mga kambing natin, nakatrap sila dyan, hindi sila makalabas kasi dati ay lumalabas sila diretso papunta dyan sa ilalim ng mahogany, pero ngayon hindi na. Kailangan nilang makapunta hanggang dito sa gate. Ito po, ito po yung gate natin dito. Dito po nagtatapos yung ika-third roll ng ating hagwire. So dito sila lumalabas. Yan po, dito sila lumalabas para makapunta sila doon sa taas kung gusto nilang doon mag-grazing, para magkaroon sila ng maraming makakain. So yan nakapila sila dyan sa ilalim ng ating hagwire na bagong dating, bagong lagay. Hindi sila basta-basta makakapasok doon kasi doon sila palagi dumadaan mga ka-agri. Dito kayo daan, yan po. Kung gusto nilang lumabas, dito yan sila dadaan talaga. At mula po dito hanggang po dyan yung pang-apat na roll. At mula po dyan hanggang dun sa dulo sa puno na yan, doon yung last pang-5 rolyo. Tamang tama po, may konting lang, extended lang na konti lang, mga half meter lang yung sobra. So yan, lumabas na yung isa. Dito yung dumaan. O sige, labas na kayo dito. Nang makapunta na kayo doon sa taas. Dito yung labasan nyo. Dito talaga yung way nyo. Pag sila po ay na-training na, nandito sila dumadaan talaga, malalaman na nila kung saan sila dadaan, papasok at palabas dito ng area na ito. Kasi mula po dito hanggang doon po nga po sinabi natin na magiging next na taniman ito ng lakatan. Pero kung gumanda lang sana yung ating tawag napier grass ngayong taon,
nataniman na sana, kaso hindi tayo makapag full swing dito pag wala tayong maraming napier grass doon sa ilalim. Wala tayong enough na pangkumpay sa kanila, so mababawasan talaga yung kanilang grazing area. Kasi napakalaking tulong po ito mga ka-agri. Itong area malapad po ito na magiging grazing nila. Maliban na lang kung bawasan natin yung number of beds ng ating mga kambing. Malapad pa naman yung pastulan doon sa taas, pero yun nga po, talagang dito yung kanilang last stop palagi. So ginagawa natin ng paraan na pag ito ay nataniman na, may enough po silang pakain, lalo na po pag dating po ng summer mga ka-agri. Yun po kasi yung importante pag summer, mas mayroon silang makakain. So yun po yung ating naging ginawa, 3 araw, 4 na araw hanggang kahapon na natapos po itong nalagay yung bagong bakod dito na hagwire. Yun na nga yung pinag-iisipan natin kung ito ba ay ipapatuloy nating taniman ngayong taon or next year. Pag next year malamang kung hindi ka agad uulan, pag may El Nino, baka mga April, May pa uulan next year, doon tayo na naman makakapagtanim dito. Pero inuna na natin itong bakod at susunod natin yung mga kanal. Kasi po may mga sira-sira na dyan dahil sa yung tubig kung saan-saan dumadaan. Kailangan po natin malagay ng perimeter canal dito para po sila sa tama, mag-guide sa tama yung mga tubig pag malakas po yung malakas po yung buhos talaga mga ka-agri. So yun, doon diretso na sila sa taas doon. Kasi may ano doon sa taas, may grazing area doon. Doon mas maganda yung damo. So dahil may bakod na, syempre nagsasalisiyan sila kung saan sila minsan dumadaan. Doon sa labas madaanan doon kaso lang pag nakapasok na sila dito, problema na nila yon. Kaya pag ito ay sinarado natin, sigurado na natin na talagang sarado para hindi sila makakapasok dito. Doon na naman sila dadaan sa ilalim para makaikot hanggang sa labas nitong fencing mga ka-agri. So yun po yung ginawa natin just this week na dinahandahan itong magawa itong ating fencing. Ayan, lalabas na sila twilight, doon na naman yan pupunta hanggang doon sa taas. At yung iba pag susunod di makapunta na rin doon, pag ayaw nilang sumunod dito na lang sila hanggang mamayang hapon. Dito na lang sila talaga makakapag grazing mga ka-agri. So dulo ka na natin yung video kung kaya pa. Ayun, pinasok yung ulo ng isang goat doon, hindi na makuha talaga. Pinersa talaga makalabas na hindi kaya tulungan natin. Yan yung problema sa mga goatee na ito yung papursahin pag ganyan walang mangyari. Nasabit na yung ulo, hindi marunong bumalik. Ang galing magpasok ng ulo sa labas, pag pabalik na hindi na alam, hindi talagang tangi. Yan po yan yung problema, hindi na alam paano maibalik yung airtag nakasabit pa sandali. Galing mong magpasok ng ulo mo dyan Try mo uli nang malaman mo mamaya pag walang tao. Tangi ka talagang kambing ka. Tangi na kambing talaga to. May fencing na nga talagang ipipersa pa yung isa doon sa ilalim meme kasi nakatali rin yan doon. Sige mga kakambing, yan po sarado na hanggang doon sa dulo, kasi yung dyan sa dulo sa puno na yan papunta doon sa goto sa ilalim, may luma ng hagwarian dyan na dati nang nilagay, kaya hindi na rin sila makakadaan dyan palabas para makapunta sa kabilang farm. Minsan yung mga talagang matigas ng ulo ng mga kambing pinipersa, tumatalon kung saan dumadaan. Ayun, minsan sinisira nila yung doon, yung tawag yung hagwire doon kasi nga luma na.
So iba napuputol na. So yun, nagre-rehab na rin tayo pag nagka-time mga ka-agri. So ito po, ito yung first na area papunta doon sa ilalim na magiging planting area natin. Yung mga kahoy dito na dati hindi naman mapakinabangan, pinutol na natin at inuling, hindi pa naman naubos na uling. So medyo malapad-lapad po ito, baka abutin ng 500 puno yung pwedeng maitanim dito mga ka-agri. Malaking tulong na rin sa atin pagdating ng panahon. Kaya mula doon sa ilalim sa main na taniman natin ng Lakatan, nakapagtanim natin naubos doon, nagtanim natin dyan sa kabila, nagtanim naman yung last natin dyan sa ilalim ng kubo yan, at saka dito yung magiging last na area na pagtaniman. Pag nataniman na po ito mga ka-agri, malamang last na po ito, kasi pag magtatanim pa ako doon sa sa taas sa bundok na area, baka wala ng grazing area itong mga kambing natin. Maliban na lang kung mag-phase out tayo ng kambing or magbawas ng malaking number of heads ng kambing para po masustain natin yung pakain sa kanila. Kasi doon yung grazing area nila, pag nataniman pa yon, syempre kukulangin yung kanilang grazing area. Wala na silang mapuntahan doon na pwedeng hanap ng kanilang pagkain. Malaking diferensya na po yun mga ka-agri. So yun, maraming salamat po. Yun yung nagiging trabaho natin. At yun nga, habang nandito tayo ay nakita natin, na-spot natin yung isa yan na nakasuot yung ulo dun sa wire na hindi makaalis. Hanggang sa muli, Agritech Mix TV po, nag-update lang po tayo sa inyo ng magiging last na taniman sa ditong area na farm natin ng Lakatan. Pag magka-time, ayan, hahanap tayo ng mga labor force para sa pagpabutas dito sa pagpakanal mga ka-agri. Hanggang sa muli, paalam na. Thanks for watching Agritech Mix TV. Mag-ingat tayo lahat-lahat mga ka-agri.